gabi sa Riyadh ay hindi tulad ng gabi sa Pilipinas. Walang amoy ng basang lupa matapos ang ulan, walang huni ng kuliglig, at walang ingay ng mga tricycle na nagmamadaling ihatid ang mga huling pasahero. Ang mayroon lamang ay ang tuyo at mainit na hangin na nagmumula sa disyerto, na kahit alas 11 na ng gabi ay tila sumasakal pa rin sa balat. Sa loob ng isang masikip na dormitoryo sa Al-Batha, nakaupo si Jared sa gilid ng kanyang double-deck na kama. Ang kanyang mga kamay, magagaspang, may mga bakas ng lumang sugat mula sa matatalas na bakal, at nangingitim ang mga kuko dahil sa langis ng makinarya, ay maingat na humahawak sa isang rolyo ng packaging tape. Sa harap niya ay ang kanyang ikapitong balikbayan box para sa taong ito. Ngunit ang kahong ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Ito ang kahon na hindi na niya ipapadala sa cargo. Ito ang kahon na sasabay sa kanyang tuluyang pag-uwi sa Pilipinas pagkalipas ng 7 mahabang taon. 7 taon na walang uwian. 7 taon na ang tanging ugnayan niya sa kanyang pamilya ay ang boses sa messenger, ang malalabong video call tuwing Biyernes na kanyang tanging day off, at ang mga resibo ng remittance na unti-unting nagpabago sa estado ng kanilang buhay. Isinara ni Jared ang itaas na bahagi ng kahon. Sa loob nito ay nakasalansan ang mga pamilyar na pasalubong, mga mamahaling tsokolate na binili niya nang nakasali sa Lulu Hypermarket, mga delata, mga sabon, pabango, at mga bagong sapatos para sa kanyang 2 nakababatang kapatid na sina Mark at Jason. Ngunit sa pinakailalim ng kahon, nakatago sa isang plastic na folder, ay ang pinakamalaking bunga ng kanyang 7 taong pagpapakasira ng katawan sa banyagang lupa, ang titulo ng isang bagong bahay at lupa sa isang kilalang subdibisyon sa Laguna. Kinuha ni Jared ang kanyang pitaka at inilabas ang isang lumang larawan. Larawan ito ng kanilang pamilya noong buhay pa ang kanyang nanay Elena. Doon, makikita ang kanyang tatay Manuel na nakangiti, medyo matipuno pa ang pangangatawan habang nakaakbay sa kanilang ina. Sa harap ay silang 3 magkakapatid. Bata pa sina Mark at Jason noon, mukhang mga inosente. Malapit na, Nay, bulong ni Jared habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Matutupad na iyong pangako ko sa iyo bago ka nawala. Hindi na kayo magsisiksikan sa lumang bahay na binabaha. May sarili na tayong tahanan na malaki, yung may magandang hardin para kay Itay. Pumanaw ang kanyang nanay Elena 4 na taon na ang nakararaan. Iyon ang pinakamadilim na yugto ng buhay ni Jared sa Saudi. Nang tumawag si Mark na umiiyak at sinabing wala na ang kanilang ina dahil sa komplikasyon ng diabetes, gumuho ang mundo ni Jared. Gustuhin man niyang umuwi noon, hindi siya pinayagan ng kanyang ka-fil o employer dahil kasagsagan ng malaking proyekto sa kumpanya. At wala rin siyang sapat na pera para sa biglaang tiket dahil kapapadala lang niya ng buong sahod para sa pinal na bayad sa ospital ng ina. Ang sakit na hindi man lang niya nahawakan ang kamay ng ina sa huling sandali nito ang naging mitsa upang magpakabaliw siya sa trabaho. Nag-overtime siya araw-araw. Kung ang ibang lahi ay nagpapahinga tuwing tag-init dahil umaabot sa 50 degree ang temperatura, si Jared ay patuloy sa pag-aayos ng mga air conditioning unit at dambuhalang generator. Jared, pre, gising ka pa pala, boses ng kanyang kasamahan sa kwarto na si Noel, isang tubong Iloilo na welder naman sa parehong kumpanya. Kakapasok lang nito mula sa overtime shift. No. Tinatapos ko lang itong huling kahon. Bukas ng hapon na ang flight ko, nakangiting sagot ni Jared, bagamat bakas ang labis na pagod sa kanyang mga mata. Umupo si Noel sa tapat na upuan at nagtanggal ng kanyang sapatos na pangtrabaho. Hay, salamat sa Diyos at makakauwi ka na rin for good, pre. 7 taon na tiis buhay dito sa Riyadh. Swerte mo, pre. Nakabili ka ng bahay tapos may negosyo pa kayong nasimulan sa Pilipinas. Nga, pre. Sabi ko nga sa sarili ko, tama na ito. Ang lalaki na rin naman ng mga naipadala kong pera sa 2 kong kapatid. Bukod sa panggastos nila araw-araw at panggamot ni Itay, nakabili ako ng lupa't bahay na cash. Ang alam lang ni na Mark, maliit lang ang naipon ko rito para hindi sila umasa ng lubos. Gusto ko silang surprisahin pag uwi ko. At saka, base sa mga chat nila sa akin, malaki na rin ang kita ng bakery na ipinatayo ko para sa kanila 3 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Mark, may sarili na rin silang ipon na pera, kaya siguradong masosorpresa rin ako sa maihaharap nila sa akin. Tumingin si Noel kay Jared nang may malalim na emosyon.
Bilang kapwa Duvi, marami na siyang nakitang kwento ng tagumpay, ngunit mas marami siyang nakitang kwento ng kabiguan, mga kwento kung saan ang perang pinaghirapan sa ibang bansa ay nalustay lang ng mga naiwan sa Pilipinas. Jared, pre, matagal na tayong magkasama rito, seryosong wika ni Noel. Alam kong mabubuting bata ang mga kapatid mo base sa kwento mo. Pero payong kapatid lang, pre, paglapag mo sa Pilipinas, ihanda mo rin ang puso mo. Minsan, ang distansya at ang perang madaling dumating ay nagpapabago sa karakter ng tao. Sana lang talaga, yung bakeri na sinasabi nila at yung mga ipon ay totoo. Natawa ng bahagya si Jared, pilit na pinapawi ang biglang lamig na dumaan sa kanyang likuran dahil sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba naman, Noel? Magkakapatid kami. Dugo at laman ko sina Mark at Jason. At saka si Itay, naroon para gabayan sila. Tuwing nag-uusap kami sa chat, laging sinasabi ni na Mark na maayos ang bakery. Kaya nga nakabili si Jason ng motor, at si Mark naman ay nakakapasyal kung saan-saan. Ibig sabihin, kumikita ang negosyo. Sabi mo nga, pre, tumango si Noel, bagamat hindi pa rin lubusang nawawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Basta, mag-ingat ka sa biyahe mo bukas. Maligayang pagbabalik sa Pilipinas. Karapat-dapat ka sa lahat ng ginhawang makukuha mo. Nang patayin na ang ilaw sa dormitoryo, nahiga si Jared, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Ang kanyang isip ay parang isang pelikulang nagpapalabas ng mga tagpo sa kanyang pagbabalik. Inisip niya ang magiging mukha ng kanyang tatay Manuel kapag iniabot niya ang susi ng bagong bahay. Ang kanyang ama ay may karamdaman na sarayuma at madalas nang magreklamo ng sakit sa tuhod. Kaya naman ang bagong bahay na binili niya ay walang hagdan, isang bungalow type para hindi mahirapan ang matanda. Naisip din niya ang mga yakap ni na Mark at Jason. 7 taon na ang nakararaan, mga teenager pa lamang ang mga ito nang iwan niya. Ngayon ay mga ganap na silang lalaki. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa kabila ng pagpanaw ng kanilang ina, na itaguyod niya ang pamilya mula sa malayo. Salamat, Panginoon, dasal ni Jared sa kanyang isip habang nakatitig sa dilim ng kisam. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan sa disyerto. Bukas, makakauwi na ako sa mga taong mahal ko. Bahagi 2, Dengs paglapag Aki Dengi, unang senyales, 1,500 na salita. Ang ingay ng makina ng eroplano ay unting humina hanggang sa tuluyang marinig ang boses ng piloto. Welcome to Ninoy Aquino International Airport. The local time is 3:30 in the afternoon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Jared. Pagbaba niya sa terminal, ang pamilyar na maalinsangang hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya. Hindi ito tulad ng tuyong init sa Riyadh, ito ay init na may kasamang amoy ng usok, ng ulan, at ng buhay Pilipino. Para sa isang DA, ito ang pinakamasarap na amoy sa mundo. Ito ang amoy ng kalayaan. Matapos ang mahabang pila sa imigrasyon at ang paghihintay sa kanyang mga bagahe, lumabas si Jared sa arrival area. Bitbit ang kanyang malaking backpack at ang malaking balikbayan box na nakasakay sa pushcart, inilibot niya ang kanyang paningin. Gaya ng kanyang plano, wala siyang sinabihan kahit isa sa kanyang pamilya. Ang alam ni na Mark ay sa susunod na taon pa ang kanyang uwi dahil nagpapayaman pa siya sa Saudi. Sumakay si Jared ng taxi patungo sa isang bus terminal sa Pasay na biyaheng Laguna. Habang nakatingin sa bintana ng taxi, pinagmamasdan niya ang EDSA. Maraming nagbago. May mga bagong matataas na gusali, may mga bagong billboard, ngunit ang trapiko at ang siksikan ng mga tao ay nananatiling pareho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naiinis sa trapiko. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga naglalako ng balut at mani sa gitna ng daan. Habang nasa loob ng bus, binuksan ni Jared ang kanyang telepono. Isang bagong SIM card ang kanyang binili sa airport upang magkaroon ng internet access. Binuksan niya ang Facebook at tinignan ang mga profile ng kanyang mga kapatid. Nakita niya ang huling post ni Mark 2 araw ang nakararaan. Larawan ito ng isang mamahaling restaurant sa Tagaytay. May hawak siyang baso ng imported na alak at katabi ang isang magandang babae. Ang caption ay, Weekend Vibes. Work hard, party harder. Si Jason naman ay may post na nagpapakita ng kanyang bagong motorsiklo, isang malaking big bike na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang caption nito, New Toy. Thanks to hard work.
Napangiti si Jared habang nakatitig sa screen ng telepono. Ang galing talaga ng mga kapatid ko, sa isip niya. Mukhang napakalaki talaga ng kita ng bakery namin sa probinsya. Hindi ko akalain na ganito kabilis unlad ang negosyong sinimulan ko para sa kanila. Tama si Mark, hindi na sila kailangang umasa sa padala ko dahil kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Mabuti na lang at naitabi nila ang mga buwan-buwan kong padala. Ngunit habang nag-scroll si Jared sa mga lumang larawan sa profile ng dalawa, may isang bagay na unti-unting pumukaw sa kanyang pansin. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, walang kahit isang larawan ng kanilang tatay Manuel. Tuwing nagtatanong si Jared sa kanilang group chat kung kumusta ang matanda, laging ang sagot ni na Mark ay, ayos naman si Itay, kuya. Natutulog na, maagang napapagod, o kaya naman ay nasa kwarto si Itay, sumasakit ang rayuma kaya ayaw magpaistorbo. Siguro nga ay matanda na talaga si Itay kaya laging gustong magpahinga, bulong ni Jared sa sarili, bagamat may kaunting kibot ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at nakabili ako ng bahay na walang hagdan. Doon, hindi na niya kailangang mapagod. Alas 5 na ng hapon nang bumaba si Jared sa bayan ng kanilang probinsya sa Laguna. Ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay kahel at lila. Sumakay siya ng tricycle patungo sa kanilang lumang barangay, isang komunidad na malapit sa riles ng tren, kung saan sila lumaki sa isang maliit, siksikan, at lumang bahay na gawa sa pinaghalong semento at nabulok na nakahoy. Habang papalapit ang tricycle sa kanilang kalye, bumibilis ang tibok ng puso ni Jer. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang backpack, kung saan nakatago ang brown envelope ng titulo. Dito na lang po, kuya, sa may tapat ng may malaking gate, sabi ni Jared sa driver. Bumaba si Jared at ibinaba ang kanyang mga bagahe. Ngunit nang tumayo siya sa tapat ng kanilang lumang lote, napatigil siya. Kumunot ang kanyang noo at tila hindi niya makilala ang lugar. Ang lumang bahay na may sirang bakod ay wala na. Sa halip, isang modernong 2 palapag na bahay ang nakatayo roon. Bagong pintura ito ng kulay gray at puti, may magandang sliding glass window, at may mataas na gate na gawa sa bakal. Sa loob ng garahe, nakaparada ang isang kulay puting SUV at ang bagong big bike ni Jason na nakita niya sa Facebook. Wow, bulong ni Jared, halo-halong gulat at paghanga ang naramdaman niya. Ipinagawa pala ni na Mark ang bahay? Ang galing, hindi man lang nila sinabi sa akin sa chat. Siguro gusto rin nila akong surprisahin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niya ang gilid ng bahay kung saan dapat nakatayo ang Elena's Bakery, ang negosyong ipinatayo niya para sa kanila 3 taon na ang nakararaan. Ang sinboard ng bakery, na may pangalan ng kanilang yumaong ina, ay nakita niyang nakahandusa sa gilid ng basurahan, madumi, bali-bali ang kahoy, at nabubulok na. Ang mismong espasyo kung saan naroon ang horno at estante ng tinapay ay ginawa ng ekstensyon ng garahe para sa kotse. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Jed. Bakit isinara ang bakery kung sinasabi nilang malaki ang kita nito? Kung sarado ang bakery, saan nanggaling ang perang pampagawa ng napakalaking bahay na ito at pambili ng ETH? Huminga ng malalim si Jed. Pinalipas niya ang negatibong isipin. Baka lumipat sila ng mas malaking pwesto sa kabayanan, sa mismong palengke, kaya isinara na ang maliit na pwesto sa bahay. Siguradong iyon ang dahilan. Naglakad si Jared patungo sa bakal na gate at kumatok ng malakas. Tao po. Mark. Jason. Itay, sigaw niya. Narinig niya ang tahol ng isang mamahaling aso mula sa loob, kasunod ang mga yabag ng paa. Bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang kanyang bunsong kapatid na si Jason. Nakasuot ito ng isang sikat na brand ng jersey, may wireless na earphone sa tainga at hawak ang pinakabagong modelo ng iPhone. Nang makarating si Jason sa gate at makita kung sino ang nakatayo sa labas, biglang nanigas ang buong katawan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang hawak niyang cellphone ay halos maibagsak niya sa semento. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng liwanag ng hapon. Kuya Jared, nautal na wika ni Jason, at sa halip na buksan agad ang gate, ay lumingon muna ito sa loob ng bahay na tila natataranta. Bahagi 3, Genf Krusada ng AE, Kasinungalingan, 1,500 na salita. Sorpresa, bunso, masayang sigaw ni Jared, pilit na ibinabalik ang masiglang enerhiya. Ano ba yan, parang nakakita ka ng multo riyan.
Buksan mo itong gate, ang bigat nitong kahon. Dahan-dahang binuksan ni Jason ang gate. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang pumasok si Jared at yakapin ang kanyang kapatid, naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Walang higpit sa yakap, walang tunay na kagalakan na mararamdaman mula sa isang kapatid na 7 taon mong hindi nakasama. Kuya, bakit hindi ka nagsabi na uwi ka? Tanong ni Jason habang kinukuha ang isa sa mga bagahe ni Jed, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa loob ng bahay. Sabi mo sa chat, sa 1 taon pa ang tapos ng kontrata mo. Gusto ko nga kayong surprisahin, tawa ni Jared habang naglalakad patungo sa pinto ng sala. At saka, tapos na talaga ako doon. Nag-for good na ako. Dito na ako sa Pilipinas magtatrabaho o mag-aasikaso ng negosyo natin. Nasaan si Mark? Si Itay. Pumasok si Jared sa sala at lalo siyang napatula sa luho na nakikita niya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling granite tiles. May malaking smart TV sa dingding, isang set ng leather sofa, at nakabukas ang isang malaking inverter aircon na nagbibigay ng napakalamig na temperatura sa buong silid. May mga nakasabit ding mamahaling dekorasyon. Sino yan, Jason? Bakit ang ingay sa labas? Boses ni Mark mula sa kusina. Lumabas ito na may hawak na baso ng mamahaling alak na may yelo. Nakasuot ito ng gintong kwintas at isang mamahaling relo. Nang makita ni Mark si Jared, natigil din ito sa paglakad. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang kanyang panga ay lumailay at tulad ni Jason, takot at pagkabigla ang unang rumeshistro sa kanyang mukha bago ito pilit na napalitan ng isang peking ngiti. Kuya Jared, sigaw ni Mark, sabay baba ng baso sa lamesa at lumapit para makipag-apir at yakap. Diyos ko, kuya. Bakit biglaan? Sana nagsabi ka para man lang nasundo ka namin sa airport gamit ang kotse. Ayos lang, Mark. Ang importante, nandito na ako, sabi ni Jared, habang inilalapag ang kanyang backpack sa sofa. Wow, napakaganda ng bahay natin, ah. Hindi ko akalain na ganito nakalaki ang pinagbago rito. Pero sandali, nasaan si Itay? Nasa kwarto ba niya? Pupuntahan ko lang para magmano at mag-abot ng pasalubong. Naglakad si Jared patungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga kwarto sa likod ng sala. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 3, mabilis na humarang si Jason sa kanyang harapan, habang si Mark naman ay mabilis na nagsalita. Kuya, wag muna. Wala roon si Itay, medyo pasigaw na sabi ni Jason, na lalong nagpagitla kay Jared. Napatigil si Jared. Tiningnan niya si Jason, pagkatapos ay si Mark. Ang katahimikan sa loob ng malamig na sala ay naging napakabigat. Ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Wala sa kwarto. Nasaan si Itay? Gabi na, kunot noong tanong ni Jed. Saan pumunta ang matanda sa ganitong oras? Alam ninyong mahirap na siyang makalakad dahil sa rayuman niya, di ba? Humawak si Mark sa kanyang batok, isang senyales na aburido siya at nag-iisip ng idadahilan. Ano kasi, kuya si Itay, dinala muna namin sa isang espesyal na pasilidad. Isang private home for the aged sa kabilang bayan. Home for the aged, napaatras si Jared. Ang kanyang boses ay napuno ng pagtataka at unting galit. Bakit ninyo dinala si Itay sa ganung lugar? Bakit ninyo siya iniwan doon? Ang lalaki ng pinapadala kong pera buwan-buwan. Kulang-kulang 80,000 pesos, 80,000 ang ipinapadala ko sa inyo buwan-buwan. Sabi ninyo sa chat, kumuha kayo ng stay-in caregiver para alagaan si Itay rito sa bahay. Sabi ninyo na rito lang siya sa kwarto niya. Kuya, makinig ka muna, pakiusap ni Mark, pilit na hinahawakan ang balikat ni Jared, ngunit tinabig ito ng panganay. Kasi naging malubha ang sakit ni Itay. Naging ulyanin na siya, kuya. Dementia. Minsan hindi na niya kami makilala, nagwawala siya, at nagiging marumi sa katawan. Hindi namin siya maalagaan ng maayos dahil abala kami sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Kaya naisip namin na mas mabuti kung sa pasilidad siya, dahil doon, may mga doktor at nurse na nakatutok sa kanya 24 paghahatid ito. Abala sa negosyo, tumingin si Jared sa labas ng bintana, sa direksyon ng saradong bakery. Nasaan ang bakery, Mark? Bakit nakatumba ang singboard ni nanay sa basurahan? Bakit ginawa ninyong garahe ang pwesto ng tindahan natin? Nalugi, kuya, mabilis na sagot ni Jason. Mahirap ang kompetisyon sa palengke.
Maraming bagong bakery na malalaki, kaya humina ang benta natin hanggang sa tuluyang magsara 7 buwan na ang nakakaraan. Tinitigan ni Jared ang kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng dinaluyong ng isang matinding takot at pagdududa. Kung nalugi ang bakery 7 buwan na ang nakakaraan, at ang pera na ipinapadala niya ay napupunta raw sa mamahaling pasilidad ni Itay, saan nanggaling ang perang pampatayo ng 2 palapag na modernong bahay? Saan nanggaling ang perang pambili ng AV na nagkakahalaga ng higit 1 milyon? Saan nanggaling ang big bike ni Jason? Saan nanggaling ang mga gintong kwintas, ang imported na alak, at ang marangyang pamumuhay ng dalawa na walang mga trabaho? Inilabas ni Jared ang kanyang telepono. Anong pangalan ng pasilidad na iyan? Anong numero? Tatawagan ko ngayon din. At gusto kong makausap si Itay. Bakit tuwing tinatawagan ko ang lumang cellphone ni Itay nitong mga nakaraang buwan, laging out of service? Bawal kasi ang cellphone sa loob ng pasilidad, kuya, pautos na pagsisinungaling ni Mark, bagamat ang pawis ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang noo kahit napakalamig ng aircon. Bukas na lang natin siya puntahan. Gabi na ngayon, sarado na ang visiting hours doon. Magpahinga ka muna. Galing ka sa mahabang biyahe, siguradong pagod ka. Hindi ako pagod, sigaw ni Jen. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong modernong sala. Ang kanyang dalawang kapatid ay napatalon sa gulat. Ngayon lang nila nakitang nagalit ng ganito ang kanilang kuya na kilala sa pagiging mahinahon at mapagtiis. May hindi kayo sinasabi sa akin. Mark, Jason, 7 taon akong nagpakamatay sa Saudi. Huwag ninyo akong gawing gago. Saan ninyo nakuha ang perang pampatayo ng bahay na ito? Saan nanggaling ang kotse at motor ninyo kung nalugi ang bakery? Hindi makasagot ang dalawa. Nakayuko sila, pilit na umiiwas sa matatalas na tingin ni Jed. Ang kanilang katahimikan ang pinakamalaking kumpirmasyon na may masama at madilim na katotohanang itinago sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jed. Kinuha niya ang kanyang jacket sa sofa. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba at galit. Naalala niya si Aling Marta, ang matandang kapitbahay nila na matalik na kaibigan ng kanilang yumaong nanay. Kung may makapagsasabi sa kanya ng katotohanan, walang iba kundi ang matanda. Kuya, huwag ka nang umalis. Gabi na, sigaw ni Mark na tinangkang humawak sa braso ni Jared. Ngunit itinulak siya ng panganay ng napakalakas kaya napaupo ito sa leather sofa. Huwag ninyo akong susundan, banta ni Jared bago tuluyang lumabas ng bahay at ibinalibag ang bakal na gate. Bahagi 4, Dendis pagbulgar ng dahilan ng matanda, 1,500 na salita. Mabilis ang mga hakbang ni Jared sa madilim na kalsada ng kanilang barangay. Ang bawat poste ng ilaw ay tila nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Narating niya ang maliit na sari-sari store ni Aling Marta, na ilang serye lang ang layo mula sa kanilang bahay. Nakasara na ang bintana ng tindahan, ngunit may ilaw pa sa loob. Aling Marta! Aling Marta, tao po. Si Jared po ito, malakas na kumatok si Jared sa kahoy na pinto ng tindahan. Narinig ang kaluskos mula sa loob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad ang mukha ng isang matandang babae na may salamin sa mata. Nang makilala kung sino ang nasa kanyang tapat, napatakip si Aling Marta sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding gulat at biglang habag. Jared! Panginoon ko, Jared! Ikaw nga ba yan, anak? Garalgal ang boses ni Aling Marta habang hinahawakan ang magkabilang braso ni Jared. Opo, Aling Marta, ako nga po, naiiyak na wika ni Jared. Kakauwi ko lang po galing Saudi ngayon lang. Aling Marta, nakikiusap ako sa inyo, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Nasaan ang Tatay Manuel ko? Sabi ni na Mark, nasa pasilidad daw, sa home for the aged sa kabilang bayan dahil may dementia. Totoo po ba? Saan po silang pasilidad? Nang marinig ni Aling Marta ang tanong ni Jared, unti-unting nawala ang gulat sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang malalim na lungkot at matinding pait. Tumingin siya sa daan para masigurong walang nakakarinig bago hinila si Jared papasok sa loob ng kanyang maliit na tindahan at isinarang muli ang pinto. Jared, anong pasilidad ang sinasabi ng mga walang hiya mong kapatid? Umiiyak na wika ni Aling Marta. Walang pasilidad, anak. Walang home for the aged na pinagdalhan sa tatay mo. Tila may dambuhalang maso na pumukpok sa ulo ni Jared. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya. Ano nang ibig ninyong sabihin, Aling Marta?
Nasaan ang tatay? Pinaupo ni Aling Marta si Jared sa isang maliit na bangko. Humawak ang matanda sa mga kamay ni Jared, at doon ay nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Jared, patawarin mo kaming mga kapitbahay ninyo at hindi namin nasabi sa iyo ang totoo sa chat o sa Facebook. Takot din kami sa mga kapatid mo dahil nagiging bastos at mainit ang ulo kapag pinapakialaman sila. Pero ang totoo, Jared, noong nakaraang taon pa noong tuluyang maging ulyanin ang tatay mo matapos mamatay ang nanay mo, nagsimula na siyang ituring na pabigat ng dalawa mong kapatid. Pabigat, hikbi ni Jared. Paano siyang naging pabigat? Buwan-buwan akong nagpapadala ng malaking halaga. Para sa kanya iyon. Para sa pagkain niya, sa caregiver, sa doktor. Iyon na nga ang masakit, Jared, patuloy ni Aling Marta na maihalong galit. Nasilaw sa pera ang mga kapatid mo. Nang makita nilang napakalaki ng ipinapadala mo buwan-buwan, hindi na sila nagtrabaho. Ipinasara nila ang bakery ni Elena dahil tinatamad silang magmasa ng tinapay at magbenta. Tutal darating naman ang pera mo nang walang kahirap-hirap. Ginamit nila ang pera mo para magpatayo ng malaking bahay, bumili ng AV, ng mamahaling motor, at magpakasasa sa bisyo, alak at mga babae. Naramdaman ni Jared ang matinding panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila unting pinipiga. Pero si Itay, nasaan si Itay? Noong magsimula ng maging ulyanin ang tatay mo, madalas siyang mag-ingay at magkalat sa bahay dahil sa kanyang kondisyon, salaysay ni Aling Marta. Naiinis ang mga kapatid mo dahil nakakaabala raw sa mga pagpaparty nila sa loob ng bahay. Noong una, ikinulong nila ang tatay mo sa maliit na taguan ng mga sirang gamit sa likod ng bahay. Doon nila pinapakain ng tira-tira. At 6 na buwan na ang nakararaan, narinig namin silang nag-aaway. Pinalayas ni na Mark ang tatay mo, Jed. Sinabi nila sa amin na nawawala raw ang matanda, pero ang totoo, nakita ng ibang kapitbahay na isinakay nila sa lumang tricycle ang tatay mo at iniwan sa may kabayanan, malapit sa lumang palengke. Hinayaan nila itong maligaw at hindi na kailanman hinanap. Diyos ko, G. Napasandal si Jared sa pader ng tindahan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos tulad ng malakas na ulan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot at matinding habag sa kanyang ama. Pinalayas nila si Itay. Itinapon nila si Itay na parang aso. Jared, hikbi rin ni Aling Marta. At ang masakit, ilang taga rito sa atin na nagpupunta sa palengke sa bayan ang nakakakita sa tatay mo roon. Jared, namamasura ang tatay mo. Namamalimos siya sa tapat ng mga kainan para lang may maisubo sa gutom niya. Ang sarili mong ama, ang matandang nagtaguyod sa inyo, ginawang pulubi ng mga kapatid mo habang sila ay natutulog sa naka-aircon na bahay gamit ang pera mo. Ang envelope na naglalaman ng titulo ng bagong bahay at lupa na nasa loob ng backpack ni Jared ay tila naging napakabigat. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 7 taon ng pagtitiis sa init ng disyerto, ang pangarap na sorpresa para sa maginhawang buhay ng kanyang pamilya, ay gumuho sa isang saglit. Walang natira kundi ang abo ng pagtataksil ng sarili niyang dugo at laman. Saan po siya makikita sa bayan, Aling Marta? Tanong ni Jared, garalgal ang boses. Pilit na pinatitigas ang sarili sa kabila ng pagdurog sa kanyang pagkatao. Ang sabi ng mga nakakakita, madalas siya sa likod ng lumang palengke, doon sa may malaking tambakan ng basura malapit sa puno ng balete, sagot ng matanda. Doon daw siya natutulog sa gabi sa ibabaw ng mga karton, kasama ang mga asong gala. Jared, puntahan mo ang tatay mo, nakakaawa ang lagay niya. Walang sinayang na oras si Jed. Hindi na niya binalikan ang kanyang mga kapatid. Tumakbo siya patungo sa highway habang ang bawat patak ng kanyang luha ay patunay ng matinding sakit na nararamdaman ng isang bifi na nag-akalang nagdala ng kaginhawahan. Ngunit sa halip ay trahedya pala ang sinustentuhan niya mula sa malayo. Bahagi 5, Den's paghahanap si tambakan ng basura, 1,500 na salita. Ang kabayanan ay tahimik na nang marating ito ni Jared sa pamamagitan ng isang humaharurot na tricycle. 10:00 na ng gabi. Ang lumang palengke, na sa umaga ay siksikan sa mga tao at ingay ng kalakalan, ay mukhang isang abandonadong sementeryo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kurap-kurap na poste ng ilaw sa kanto. Bumaba si Jared at binayaran ang driver. Bitbit ang kanyang telepono na ginamit niyang flashlight. Nagsimula siyang maglakad sa mga madidilim at maputik na eskinita sa gilid ng palengke.
Ang amoy ng nabubulok na gulay, lansa ng isda, at umaalingasaw na basura ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Itay! Itay Manuel, tawag ni Jared, ang kanyang boses ay nanginginig, pumapalahaw sa katahimikan ng gabi. Walang sumasagot maliban sa tahol ng mga asong gala sa malayo at ang kaluskos ng malalaking daga na nagtatakbuhan sa mga kanal. Naglakad pa si Jared patungo sa pinakalikod ng palengke, kung saan matatagpuan ang malaking open dump site, ang tambakan ng lahat ng basura ng bayan. Doon, sa gitna ng dilim, ay nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang paligid ay puno ng mga bundok ng plastik, bulok ng mga pagkain, at mga sirang kagamitan. Itinuon ni Jared ang liwanag ng kanyang cellphone sa ilalim ng puno ng balete. Doon, sa gilid ng isang malaking basurahan, may nakita siyang isang lumang trapal na nakapatong sa ilang piraso ng basang karton. May kung anong gumalaw sa ilalim yon. Itay, dahan-dahang humakbang si Jared papalapit. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na parang gulaman. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang bumangon mula sa pagkakahiga sa ibabaw ng mga karton. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa mukha nito, napahagulgol si Jared at napaluhod sa putikan. Ang lalaking nasa harap niya ay halos hindi na mukhang tao. Ang kanyang buhok ay mahaba, gulo-gulo, puting-puti at puno ng mga tuyong dahon at dumi. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, hupyak ang mga pisngi dahil sa matinding gutom at may mga uling at dumi ng basura sa balat. Nakasuot ito ng isang punit-punit na sando na dating kulay puti, ngunit ngayon ay kulay itim na sa dumi at isang lumang shorts na may malalaking butas. Ang kanyang mga paa ay walang tsinelas, itong mga paang ito ay puno ng mga sugat, galos at namamaga dahil sa impeksyon. Sa tabi ng matanda ay may isang maruming sako na naglalaman ng mga plastik na bote at mga tirang tinapay na nakuha niya sa basurahan. Hawak din niya ang isang lumang plastik na baso na may ilang barya, ang kanyang nakolekta mula sa pamamalimo sa buong araw. Sino yan? Huwag ninyo po akong saktan. Huwag ninyo po akong paalisin dito. Wala po akong ginagawang masama. Ang boses ng matanda ay napakahina, nanginginig sa takot, at tila sanay na sanay ng saktan, sipain, at tabuyin ng mga tao sa gabi. Binitawan ni Jared ang kanyang cellphone sa putikan. Gumapang siya papalapit sa matanda at niyakap ito ng napakahigpit sa gitna ng tambakan ng basura. Isinubsob ni Jared ang kanyang mukha sa maruming balikat ng kanyang ama. Ang amoy ng basura at dumi ay hindi niya pinansin. Ang tanging alam niya, hawak niya ang kanyang ama, ang kanyang amang pinabayaan at itinapon ng mundong ito. Itay, si Jared po ito. Ang anak mo. Nakauwi na ako galing Saudi, Itay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil iniwan kita, hagulgol ni Jared, habang ang kanyang buong katawan ay naiyanig sa matinding iyak. Napatigil ang matanda. Nang marinig ang pangalang Jared, tila may isang spark ng liwanag na dumaan sa kanyang malalabong mata. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang maruming kamay na may mga sugat at hinawakan ang mukha ni Jared. Hinaplos ng kanyang mga nanginginig na daliri ang mga pisngi ng kanyang panganay na anak. Jared, ang aking panganay, bulong ng matanda at ang mga luha ay nagsimula ring umagos sa kanyang maruming mukha. Jared, ikaw nga ba yan, anak? Bumalik ka na? Sabi ko sa kanila, sabi ko kina Mark, babalik ang kuya mo. Sabi ko huwag nilang itatapon yung mga larawan mo dahil darating ka. Opo, Itay. Ako nga ito. Si Jared, sagot ni Jared, habang hinahalikan ang maruruming kamay ng kanyang ama. Bakit ka nandito, Itay? Bakit nila ito ginawa sa iyo? Yumuko ang matanda at umiyak ng napakahina, isang iyak ng isang amang lubos na winasak ng kanyang sariling mga anak. Ang mga kapatid mo, Jared. Sabi nila mabaho raw ako. Sabi nila, pabigat daw ako dahil hindi na ako makalakad at laging nakakalimot. Isang gabi, isinakay nila ako sa tricycle. Sabi nila dadalhin daw ako sa iyo dahil nag-iintay ka rito sa bayan. Pero maraming gabi na ang lumipas, Jared. Hindi ka dumating. Gutom na gutom ako, anak. Kaya kailangan kong maghanap ng pagkain dito sa basura. Maraming beses akong sinisipa ng mga tao kapag humihingi ako ng pagkain. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Jed.
Habang nagpapakasira siya ng katawan sa Saudi, habang iniisip niya ang kaligayahan ng kanyang pamilya, ang kanyang ama ay dumaranas ng impyerno sa kamay ng kanyang mga sariling kapatid. Patawarin mo ako, Itay. Hinding-hindi ka na magugutom. May bahay na tayo, Itay. May malaking bahay na ako para sa atin. Doon tayo titira, alagaan kita, sabi ni Jared habang pinapahid ang dumi sa mukha ng ama. Tinangka ni Jared na patayuin ang kanyang ama, ngunit napaingit ito sa matinding sakit. Ang mga binti ko, Jared. Hindi ko na kaya. Masakit, di. Tiningnan ni Jared ang mga binti ng ama. Namamaga ang mga ito at may mga malalalim na sugat na tila may impeksyon na dahil sa dumi ng kapaligiran. Walang lakas ang matanda para tumayo. Sige po, Itay. Bubuhatin kita, sabi ni Jared. Binuhat ni Jared ang kanyang ama sa kanyang mga bisig. Ang matanda ay napakagaan, tila mga buto na lamang na binalutan ng balat dahil sa matagal na gutom. Habang buhat-buhat ang ama patungo sa labas ng palengke, kinuha ni Jared ang kanyang cellphone sa lupa. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng lungkot, ay napalitan ng isang napakatigas at napakadilim na determinasyon. Oras na para harapin ang mga demonyong nagpapakasasa sa kanyang dugot pawis. Bahagi 6, Dengs Paghahatol SED Taksil, 1,500 na salita. Kumuha si Jared ng isang arkiladong sasakyan sa bayan at binayaran ang driver ng malaking halaga para ihatid sila sa kanyang lumang bahay. Sa likod ng sasakyan, nakasandig ang kanyang tatay Manuel sa kanyang balikat, mahimbing na natutulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, ang matanda ay nakatulog ng payapa dahil alam niyang naroon ang kanyang panganay na anak na magtatanggol sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ng bagong modernong bahay ni Mark at Jason, bumaba si Jared at binuhat muli ang kanyang ama. Pumasok siya sa gate na hindi nakasara ng maayos. Sa pamamagitan ng kanyang paa, sinipa niya ng napakalakas ang pinto ng sala, kaya lumikha ito ng dambuhalang kalampag na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa loob ng sala, sina Mark at Jason ay nakaupo sa sofa, mukhang balisa at nag-uusap kung paano haharapin ang kanilang kuya kapag bumalik ito. Nang makita nilang pumasok si Jared, nabuhat-buhat ang kanilang marumi, mabaho at sugatang ama na natutulog, sabay silang napatayo na parang napako sa kanilang kinatatayuan. Ang takot sa kanilang mga mukha ay tuluyan ng naging hula ng kanilang kapahamakan. Dahan-dahang inilapag ni Jared ang kanilang tatay Manuel sa mamahaling leather sofa, ang sofa na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Jared, ang sofa na ayaw ipaupo ni Mark sa kanilang ama dahil baka madumihan. Kumuha si Jared ng isang malambot na unan at maingat na inilagay sa ilalim ng ulo ng matanda bago ito kinumutan ng kanyang sariling jacket. Matapos masigurong komportable ang tatay, humarap si Jared sa kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga ng apoy sa dilim. Ito ba? Malamig na tanong ni Jared, ngunit ang boses niya ay may bigat na tila kayang gumuho ng pader. Ito ba ang pasilidad na sinasabi ninyo? Ito ba ang home for the aged kung saan pinagagamot ninyo si Itay? Hindi makapagsalita sina Mark at Jason. Nakatitig lang sila sa sahig, nanginginig ang mga tuhod. Mga hayop kayo, sigaw ni Jared, at sa isang mabilis na hakbang ay sinuntok niya si Mark sa mukha ng napakalakas. Natumba si Mark sa granite floor, humahawak sa kanyang nagdudugong labi at ilong. Kuya, tama na. Patawad, kuya, iyak ni Jason, habang nakaluhod at nakataas ang mga kamay para protektahan ang sarili mula sa galit ng kanyang kuya. Patawad, sinunggalingan ni Jared si Jason sa kwelyo at itinulak ito sa pader, dahilan upang mabasag ang isang nakasabit na dekorasyon. 7 taon. 7 taon akong nagpakarumi sa Saudi. Tiniis ko ang gutom, tiniis ko ang bulyaw ng mga banyaga, tiniis ko ang init ng disyerto na parang sinusunog ang baga ko. Ang buong akala ko, habang nagpapakasira ako ng katawan doon, inaalagaan ninyo si Itay. Ang buong akala ko, may pamilya pa akong babalikan. Itinuro ni Jared ang kanilang ama na natutulog sa sofa. Tingnan ninyo siya. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa sarili ninyong ama. Namamasura siya sa palengke. Kumakain ng tira-tirang pagkain sa basurahan habang kayo-kayo ay nagpapakasasa sa naka-aircon na bahay na ito. Gamit ang pera ko. Gamit ang dugo ko na ipinapadala ko buwan-buwan. Kuya, patawad. Natukso lang kami, hikbi ni Mark habang nasa sahig pa rin, duguan ang mukha.
Noong mamatay si nanay, wala nang nag-aayos ng bakery. Nahirapan kami. Tapos napansin namin na kahit wala kaming kita, malaki pa rin ang padala mo. Kaya ginamit namin ang pera para ipagawa itong bahay. Si Itay naman, ulyanin na siya, kuya. Lagi siyang nagwawala, tinatapon ang pagkain, nagdudumi sa kung saan-saan. Hindi na namin kayang alagaan. Hindi ninyo kayang alagaan, nanginginig ang buong katawan ni Jared sa matinding puot. Noong mga bata pa kayo, noong nagkakasakit kayo at nagdudumi sa higaan, itinapon ba kayo ni Itay sa basura? Noong walang-wala tayong makain, hindi ba't nagtrabaho si Itay bilang karpintero kahit mailagnat siya para lang may maisubo kayo? Tapos ngayon na siya ang walang lakas, itatapon ninyo siya na parang basahan? Binuksan ni Jared ang kanyang backpack at inilabas ang brown envelope. Itinatapon niya ito ng napakalakas sa mukha ni Mark. Ang mga dokumento at ang titulo ng bagong bahay at lupa ay nagkalat sa sahig. Tingnan mo iyan. Tingnan ninyong dalawang walang hiya, sigaw ni Jared. Iyan ang titulo ng bahay at lupa na binili ko para sa pamilya natin. Isang malaking bahay sa subdivision. May 6 na kwarto, may malaking hardin. Iyan sana ang surprise ko sa inyo ngayon. Balak ko sanang ibigay sa inyo ang pamamahala sa lahat dahil nagtiwala ako na mabubuti kayong kapatid. Nang makita ni na Mark at Jason ang titulo ng malaking ari-arian, lalong dinaluyong ng matinding pagsisisi at panghihinayang ang kanilang mga puso. Kung naging mabuti silang anak, mararanasan nila ang marangyang buhay ng walang itinatagong kasalanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang kasakiman ang nagkait sa kanila ng totoong biyaya. Pero wala kayong karapatang tumapak sa bahay na yan, malamig at may pinal na desisyon na wika ni Jen. Mula sa gabi na ito, wala na akong mga kapatid. Kalimutan ninyo nang may kuya kayo. At ang bahay na ito. Ang bahay na ito na nakapangalan kay nanay at Itay bago ko ipagawa, ibebenta ko ito bukas na bukas din lahat ng ari-arian na binili ninyo gamit ang pera ko, ang AC, ang big bike, ibigay ninyo ang mga susi ngayon din. Kuya, wag naman. Saan kami pupunta? Gabi na, pagmamakaawa ni Jason, habang umiiyak at nakakapit sa binti ni Jen. Wala akong pakialam kung sa kangkungan o sa tambakan kayo pulutin, singhal ni Jared, sabay tadyak sa kamay ni Jason para bumitiw ito. Tulad ng kawalan ninyo ng pakialam noong itinapon ninyo si Itay sa tambakan ng basura. Lumayas kayo sa harap ko bago ko tuluyang makalimutan na magkakadugo tayo at mapatay ko kayong dalawa rito. Sa tindi ng galit ni Jared at sa takot na ipakulong sila dahil sa pag-abandona sa matanda, walang nagawa sina Mark at Jason. Umiiyak at puno ng pasa ang mukha, iniwan nila ang mga susi ng kotse at motor sa lamesa. Kumuha sila ng ilang pirasong damit at dahan-dahang lumabas ng bahay sa gitna ng kadiliman ng gabi, mga taong walang patutunguhan, nilamon ng kanilang sariling kasalanan. Nang tuluyang umalis ang dalawa, naging napakatahimik ng bahay. Napaupo si Jared sa sahig, sa tabi ng sofa kung saan natutulog ang kanyang ama. Ang galit na nagpapatakbo sa kanya kanina ay unting napalitan ng isang malalim at napakasakit na pagod. Tumingin siya sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Itay, nandito na si Jared, bulong niya habang umiiyak ng tahimik sa dilim ng sala. Ligtas ka na po. Tapos na ang hirap mo. Bahagi 7, Genkito na ikahulugan ng tahanan, 1,500 na salita. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Jared ay dalhin ang kanyang tatay Manuel sa isang pribadong ospital sa bayan. Doon ay sinuri ng mga doktor ang matanda. Bukod sa matinding malnutrisyon at dehydration, may mga malalalim na impeksyon ang mga sugat nito sa binti na kung pinabayaan pa ng ilang linggo ay maaaring naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa loob ng 1 linggo sa ospital, hindi umalis si Jared sa tabi ng kanyang ama. Siya mismo ang nagpapakain ng masustansyang lugaw, nagpapaligo, naggugupit ng kuko, at nag-aayos ng buhok ng matanda. Sa bawat araw na lumilipas, sa tulong ng mga gamot at tamang nutrisyon, unting nagbabalik ang lakas ni Tatay Manuel. Ang kanyang malalabong mata ay nagkaroon muli ng sigla, at ang kanyang balat ay hindi na ganoon katuyo. Matapos lumabas ng ospital, hindi na sila bumalik sa lumang bahay na ipinagawa ni na Mark. Ibinenta ito ni Jared sa isang mamumuhunan, kasama ang AV at motor na iniwan ng kanyang mga kapatid. Ang lahat ng perang nakuha niya roon ay inilaan niya para sa isang trust fund na gagamitin para sa pangmatagalang medikal na pangangailangan ng kanyang ama.
Dinala ni Jared ang kanyang tatay Manuel sa bagong bungalo na bahay na kanyang naipundar sa subdivision, ang tunay na sorpresa na nakalaan para sa kanya. Ang bahay ay napakalinis, may malaking sala, malambot na kama, at isang malawak na hardin sa harap na puno ng mga halaman at bulaklak. Kumuha rin si Jared ng isang lisensyadong caregiver upang makatulong niya sa pag-aalaga sa tuwing may mga kailangan siyang lakarin sa bayan para sa pagtatayo ng isang maliit na grocery store na siya na mismo ang magpapatakbo. Isang hapon, habang nakaupo sina Jared at ang kanyang tatay Manuel sa dalawang wheelchair sa ilalim ng silong ng hardin, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay napakaganda, kulay ginto at rosas. Ang matanda ay nakasuot ng isang bagong jacket na kulay asul, malinis ang gupit, at may kaunting taba na ang mga pisngi. Jared, anak, mahinang tawag ni Tatay Manuel, habang nakatingin sa mga bulaklak ng bougainvillea sa bakod. Ano po yun, itay? May masakit po ba sa inyo? Mabilis na tanong ni Jared, sabay hawak sa kamay ng ama. Umiti ang matanda, isang ngiti na puno ng kapayapaan at walang bakas ng takot na naranasan niya sa palengke. Wala, anak. Gusto ko lang sabihin na napakaganda ng bahay mo. Masaya ako rito. Sigurado ako, nakatingin ang nanay mo mula sa langit at natutuwa siya dahil magkasama tayo. Naiyak ng bahagya si Jared, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, ito ay luha ng pasasalamat. Para sa inyo po ito ni Nanay Itay. Lahat ng 7 taon na pagtitiis ko sa Saudi, para sa araw na ito. Patawarin mo po ako kung natagalan ang pag-uwi ko at hinayaan kong mangyari ang lahat ng yon. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Jared, hinawakan ng mahigpit ng matanda ang kamay ng kanyang anak. Ang mahalaga, hinanap mo ako. Ang mahalaga, nandito ka na sa tabi ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa akin. Habang pinagmamasdan ni Jared ang kanyang ama na ligtas at payapa sa loob ng tahanang binuo ng kanyang dugo't pawis bilang isang vigi, naramdaman niya ang isang uri ng tunay na tagumpay. Hindi ito ang tagumpay na una niyang pinangarap, hindi kompleto ang pamilya, may mga kapatid na nawala dahil sa kasakiman, at may mga sugat sa puso na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit para kay Jared, sapat na ang makitang sa huling yugto ng buhay ng kanyang ama, hindi na ito gigising sa maruming semento ng palengke, hindi na ito maghahanap ng pagkain sa basura, at hindi na ito iiyak dahil sa pangulila at takot. Siya, bilang isang anak at isang duvi, ay nakauwi na sa wakas. Hindi lang sa isang malaking bahay, kundi sa tunay na kahulugan ng tahanan, ang pag-ibig, pagtatanggol, at pag-aaruga sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. At sa dapit hapong iyon, habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot tanaw, alam ni Jared na ang bawat patak ng kanyang pawis sa disyerto ng Riyadh ay nagkaroon ng pinakamataas na halaga. Ang kanyang balikbayan box ay maaaring naglaman ng mga materyal na bagay, ngunit ang kanyang pagbabalik ang nagligtas sa buhay ng kanyang ama.